Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon namin Diyos, na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po yung papasalamat sa panibagong buhay at lakas na pinagkaloob sa amin upang kami ay alay ng aming pagsamba at pagpupuri sa inyong pangalan. Pangunahin niyo po kami samahan. Tawagin niyo pa ng Espiritu sa sumami sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagdiriwang ngayon ay inaalala natin ang bautismo ng Panginoon Jesus. Sa ilog ng Jordan, kasabay ng ating pagkilala sa bautismo Kristiyano na ating tinanggap na tanda ng bagong buhay na kaloob ni Jesucristo. Alalahanin nga natin na ang bautismo ay pakikilahok sa kamatayan at pagkabuhay na muli ni Kristo. Isang pagbibigay liwanag ni Kristo, isang pagbibihis mula kay Kristo, isang pagpapanibago ng Espiritu, at ang kalayaang tungo sa bagong katauhan na kung saan ang mga hadlang na paghahati-hati, maging kasarian o lahi o katapayuan, panlipunan, ay nag-ipagpaw. Bilang minamahal na anak, lumakad tayong nararapat sa pagkatawag na sa ating itinawag. Nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Tayo pong lahat, may isang katawan at isang Espiritu, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasalahat ng nasa lahat. Halina't lumapit tayo, nagpupuri at sumasamba sa dakilang pangalan ng Panginoon. Tayo pong lahat ang manalangin. Walang hanggang mo, Diyos, ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak. Isinilang gaya namin mga tao. Ngunit inihayag mo ang kanyang katangian bilang tunay na Diyos sa araw ng kanyang bautismo. Sa ilog Jordan at kinikilala bilang minamahal mo anak na lubos mo pinalulugan. Lubin mo po sa araw na ito na muli namin mapagtibay ang aming tipan ng bautismo. Kami bilang isinilang sa tubig at Espiritu Santo,
na nakatanggap ng bagong pagkakilanlan at pagkukup bilang mga anak ng liwanag, ay mapalakas ang iyong salita, maging kalugod-lugod sa iyong harapan sa lahat ng araw ng aming mga buhay. Halika, Banal na Espiritu, pangunahan kami at pagpalain, alang-alang sa Panginoon Jesus. Amen. Tawag sa pagsisisi, tayong mga nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon ay may katiyakan na kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sapagkat sinabi ni Apostol Pedro ang ganito, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoon upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo, bawat isa. Matakot na makipag-usap sa Kanya, ibukas natin ang ating mga sarili at manghawak sa katiyakan ng biyaya na naghanda niyang ipagkalaw sa ating mga anak niya. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Sa pamamagitan ng pagbubugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga kapatid,
Magpasalamat tayo sa Diyos sa atin ay tumubos sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sapagkat kay Kristo Jesus, tayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Purihin natin ang Panginoon. Kahit lahat ay tumayo, pagyan, pagyan po natin ang mga araw at umatin sa Panginoon. Ito sa Panginoon, nakikita mo ang kaluwalhatian mo, makakita sa Panginoon. Makakita sa Panginoon. Makakita sa Panginoon. Nakikita mo ang kaluwalhatian mo, makakita sa Panginoon. I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of the King. Yes, I love you with the love of the Lord. Today, this is the day, this is the day that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice, be glad in it, be glad in it. For this is the way that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ito ang araw, ito ang araw, nagawa ng Diyos, nagawa ng Diyos. Ay masaya, purihin siya, purihin siya. Oh, ito ang araw, nagawa ng Diyos. Ay masaya, purihin siya. Ito ang araw, nagawa Yan, ay punta ko sa pagbati sa mga dumako ng kanyang kaarawan. Ang lahat naman po ng may kaarawan ay nakasunod sa ating binabati po natin si Pormento Joan, si Nanay Mingote Genoveva na siya po ay umuwi na sa tahanan ng ating Panginoon. Ang inyo pong lingkod ay noong January 11. Maraming pong salamat sa Panginoon na dinagdagan na naman po ang isang pagkakang buhay. Salamat po sa Panginoon. Ganun din po si Angelia na anak po ni Kuya Peter. Maraming salamat po sa Panginoon. Andrade family, Andrade Emily, si Kuya po na wala na rin po. Siya po ay uwi na rin. Ang ating pong kapatid na Ritanya Elisir at si ating Auring Pardo po. Sa darating po na January 22, maaaring kantahan po natin ang ating mga kapatid. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy sa iyong pagsilang, Diyos at maraming salamat po sa mga pagbati naman po na magagaling po sa ating ating po palang midweek prayer every Wednesday ay patuloy pa rin po at inaanyayaan po ang bawat isa na sana po ay makarating sa ating midweek prayer. Every Wednesday po ito ginaganap at 7:30. Maaaring kung gusto nyo po mga 6:30 na po nandito para maaga tayo makapag-umpisa. Pero start po talaga ng 7:30. Ang ating pong choir practice every Saturday po, 5:30. Kahapon po ay tatlo lamang po kami si Ate Sophie. Pero naiintindihan naman po namin lahat ng mga nangyayari po. At ang ating pong children's adult and Sunday school ay nag-start naman po ng 9 a.m. every Sunday po yan. Inaanyayahan po ang mga nanay na
mga anak na bata, maaaring ihatid po natin. Hindi po natin sila hayaan pumunta. Sila po ay ating ihatid sa ating tahanan ng Panginoon. Yun lamang po. Baka po may pagbalita po na magagaling po sa UCM. Ay, nalatupan sila. Si Ate Grace na lang po, ang ating chairman, para po sa CWA. Si Ate Kaya daw. Magandang umaga po, hindi ko alam kung nasa ng kasama ko. On behalf of SIA po, magkakaroon po kami ng retreat this coming, ayan na pala siya, yung pala sinunod namin nag-offer na po to. On behalf of Ate Jazz, magkakaroon po kami ng retreat this coming January 27 to 28 sa Antipolo. So kung sino po yung gustong sumama, this is only for local church. Hindi na po namin pinaabot muna sa conference kasi ang ano po namin is ang objective po ng retreat na ito is to establish more yung samahan sa local church hanggang sa mapagtibay at higit sa lahat yung mapag-usapan din po kung ano pa yung mga ibang plano na aming pinaghandaan this coming 2025. So, yung may mga gusto pong sumama, masiyap, yung adult, ay inaanyayahan po namin kayo na makapag-ugnayan sa amin. Ginawa po namin 27 and 28 kasi ito po ay holiday. Dahil karamihan po sa yung adult ay may mga trabaho at hindi po namin pinili ng weekend kasi overnight ang maapektuhan naman po ay ang worship service. Kaya kung sino po may gusto ay lapit na lang po kayo sa ito. Maraming salamat po. Okay, salamat po mga kapatid. Good morning! Good morning! At ito po nga palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Magpapasalamat po tayo sa panibagong buhay sa pinagkaloob ng Diyos, panibagong taon ng 2025. Tayo po ay nasa ikalawang linggo sa buwan ng Enero. Actually, ito pala ang panahon ni na Kuya Pao, no? Kasi Enero eh. January, kanilang oras, ito yung kanilang panahon, no? So wala po sila kasi meron silang family affairs, no? For this day. Pero nagagalak po tayo na makasama din at gusto nyo malaman po ng ating kapatid na Jake, yung anak po ni Kuya Tom, ay nakauwi ng Manwalhati, no? Mula po sa ibang bansa. So salamat po sa maayos na travel na binigyan ng Panginoon. Ganun din po, nagpapasalamat tayo sa umaga ito dahil meron po tayong kapatid mula po sa UCCP Pantabangan, Nueva Ecija. Po sa katawan po ni John Warren. Ganun po nyo, yan. Welcome po sa UCCP Pasay. At ano nga po ay maging magbunga at masaya ang iyong pakikipanambahan sa ating local church. Dito lang din po siya nakauwi sa may Gagarisa. Ano po? So tama-tama lang din. Sige po, ulitan natin ang verse sa welcome here. Meron po bang tayong bisita? Ano? Welcome here. Oh, welcome here. There's a grace and welcome here. There's a welcome here. A welcome here. There's a grace and welcome here. So tayo pa rin po ay nasa panahon pa ng Epifania. In fact, ito po ang unang linggo after the Epiphany. At pinagdiriwan po natin sa linggo dito ang Baptism of the Lord, ang baptismo ng ating Panginoon. So, nagagalak din po tayo na mapaalam, siyempre, una-una yung mga gawain natin para po sa taong ito. Katulad po na makita natin kapatid na Thea ay magpapatuloy. So, paalala po sa ating mga CROs, para po sa ating mga organisasyon, yung mga plano ng mga gawain, ipagpapatuloy na po natin yan sa mga susunod na mga taon. At kaugnay po doon, ay meron pong regular council meeting mamaya.
mamaya. So paalala po sa mga council officers and members para po sa ating regular council meeting. Medyo matagal po yung pagitan. Last year pa, I think August 20 muli natin council meeting. So kinakailangan na po natin magtulong upang mapagtibay ang mga importante bagay tungkol po sa ating iglesia. So panalangin po ang ating council meeting mamaya. At ang ating po mga kababaihan, alam ko po ay meron gawain next Saturday. Meron po silang para Bible Month celebration and voters education. Lagay natin po yan sa UCCP Buena Vista, kung di po nagkakamali. Okay? So pagkaman po wala yung ating kapatid na Venus, pakitingnan nyo na po doon sa ating group chat, at ipapaalala po muli natin yung ating mga gawangin, sa ating mga kababaihan. Sige po, so nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sa sa pasimula ng taon ito na ligtas naman ng lahat at sa maayos na kalagayan. At naman po ay patuloy pa rin natin sa panalangin ang ating mga kapatid na may mga karamdaman, mga nagpapalakas po mula sa kanilang karamdaman at sa iba pa na may mga pinagdadaan ng hamon ng buhay. So, patuloy natin pinagmahawakan ng Diyos ng ating pong kasama. Okay. Meron pa ba tayong mga karagdagan ba? Pamalita? Okay. Okay. Sige. Opo, so reminder para po sa ating council meeting. Anong oras po? 1:00 ng hapon. After lunch. Okay. Sige po. Meron po ba tayong mga karagdagan pang pamalita? Kung wala na po, tayong lahat ay darapon na po sa pagbasa ng aming mga matayang talata. At tayo lahat ay magsige kayo sa unang pagbasa ng ating sulat. Ang unang pagbasa po, ito po ay matatagpuan sa Isaiah 43, verse 1 to 7. Ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutuko. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko ang Ehipto at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka sapagkat mahalaga ka sa akin, mahal kita. Kaya't pararangalan kita. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran. At ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Sasabihin ko sa mga bansa, sa hilaga, na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa, sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan niyo magbalik ang aking bayan mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. Sila'y aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang sagutang pagbasa po ay maakang kita sa awit 29. Purihin ang Panginoon, kayong mga anak na makapangyarihang Diyos. Purihin siya sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Papurihan ang Panginoon ng mga papuring nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin niyo siya sa kanyang banal na presensya. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan at kagalang-galang. Ang tinig ng Panginoon ay makakabali at makakapanira pira-piraso ng pinakapatibay na mga puno ng sentro sa Lebanon.
tinig ng Panginoon ang nagpapakidlat. Ang tinig din ng Panginoon ang nagpapayangin ng disyerto ng Hades. Tinig ng Panginoon ang Ang Panginoon ang makapangyarihan sa mga baha. Maghahari siya magpakailanman. Ang Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan sa kanyang mga mamamanian. At pinagpapala niya sila ng mabuting kalagayan. Ang salita ng Diyos, purihin ng Panginoon. Nanatili po tayo magtayo sa pagbasa ng Ebanghelyo. Ang ating pong Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay mula sa kay San Lucas, Kabanata 3, versikulo 15 hanggang 17, susunod po sa 21 hanggang 22. Luke chapter 3, verses 15, 17, and 21 to 22. Nananabik doon ang mga tao sa pagdating ng Kristo at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, binabautismo ko kayo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng Panginoon. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi man lang ako karapat-dapat na magtala ng sintas ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang ikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang pamalig. Ngunit ang ipasusunod niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Napabautismuhan ng liwan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang nalulugan. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
ay belated birthday greetings sa ating patnugot. Ate Becca. Elder Becca. Alam po siya kanina kung ilang taon na siya, sabi niya 16. Sweet 16. Ano nyo talaga pag feeling bata ka, nagiging bata ka talaga, no? Hindi ka tatanda. So dapat feeling bata pa rin tayo mga kapatid. And remember mga kapatid, sa bawat edad na binibigay sa atin ng Panginoon, ito ay sapat na dahilan upang tayo magpasalamat. Yung panibagong buhay, panibagong lakas, yan po ay sapat na dahilan para tayo ay sumama ng puri sa kanyang Panginoon. Kaya po tayo narito sa umagang ito upang ipagdiwang ang katapatan ng Diyos. At marami po tayong mga inaasahan para sa Panginoon. At marami din inaasahan ng Diyos sa atin. So kung mayroon tayong inaasahan sa ating Diyos, ang Panginoon din, maraming inaasahan sa atin. Kailangan natin din ang kanyang mga kinagugin sa atin, pinagkatiwalang mga gawain at ministeryo. So sana tulungan tayo ng Diyos at samahan upang maging mahunga ang taong 2025. Noong nakaraang Miyerkules po ay pinagdiwang ng ating mga kapatid na Romano Katoliko ang pista ng Jesus Nazareno. In fact, umabot daw po sa almost 8 million. Ang kanilang attendees. At sa tuwing ginagawa po ito ng ating mga kapatid na Romano, ay nag-isip talaga ako na kaya palang gawin ng mga taong magtipon sa ganun karaming bilang. Dahil sila ay naniniwala. Meron silang pinaniniwalaang debosyon at pangako sa Diyos. At marahil, ang ilan sa mga dumalo doon ay nasumpungan ang pangako ng Diyos. Marahil naman ang iba ay hindi. Kaya tanong, gusto mga hindi nakasumpong sa pangako ng Diyos, babalik pa kaya sila doon? Ganyan ang kalikasan natin bilang mga tao. Kapag tayo po ay humihiling sa Diyos, meron tayong compromises. Meron tayong kondisyon. Sabihin natin, Panginoon, kapag tinupad mo ang aking panalangin, maglilingkod ako sa iyo. E paano kapag hindi? So sa taong ito mga kapatid, dapat tuloy-tuloy, consistent ang ating dedikasyon sa Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagdadala muli ng magtipon bilang inyong mga anak at lingkod. Samahin po kami ng inyong banal na Espiritu at patuloy na ipahayag ang inyong mabuting balita ng kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinag-uusapan na lang dito natin yung malaki ang pagtitipon. Ang isang denominasyon ng simbahan sa ating bansa ay magtitipon yata bukas. Meron silang national prayer. Sana'y manalangin talaga, no? Para sa unification ng ating bansa. Hindi kung pamarkahan ng kanilang political side. So sana pure ang kanilang intention. So, sa ilang mga lugar po dito sa Kamaynilan, nagdeklara na naman ang pasok bukas. Wala po sa Malacanang. At sa pagbabago po ng taon na ating kinaharap sa ngayon, kailangan din po natin tingnan kung ano ba ang mga nangyayari sa ating paligid. Sapagkat meron po mga pagbabagong nangyayari sa ating komunidad, maging sa ating bayan. At bilang mga Kristiyano, meron po tayong pananagutan upang suriin at tingnan ang mga pangyayari sa ating paligid. Sapagkat dito po natin isa sa alang-alang kung paano tayo magpapatuloy ng gawain at pagministeryo sa ating komunidad. Dapat ang isang mananampalatayang Kristiyano ay merong pakiramdam sa kanyang paligid. So, dito po ay ating binasa ang talata sa Ebanghelyo ni Lucas. At mapapansin po natin na ang ministeryo ng ating Panginoon Jesus ay ipinapakilala na sa mga tao
Noong ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, inalala natin ang kanyang ika nga po ay isa sa mga pinakamasayang buhay ng mga Kristiyano ang pag-aalala sa kapanganakan ng Panginoon. So nakita na natin yung iba't ibang mga mensahe. At kung nakaraang linggo, ang pagbisita ng mga pantas ay ating hindi po pinagnilayan. Kung kaya sa araw na ito, sa umagang ito, muling ipinapakilala ng ating Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, magmula sa kanyang kapanganakan ay merong dahilan, merong purpose ang kanyang kapanganakan sa mundo ito. Hindi lang siya basta ipinanganak, kundi siya ay tagapagpatupad ng kalooban ng Diyos. Ngayon, pag pinag-usapan po natin ang bautismo, marami po ang pamantayan dito. Unang-una, ito po ay tinatawag nating sakramento. Meron po tayong dalawang sakramento sa pananampalataya Protestante. Ito po yung sakramento ng banal na komunyon na ating ginagawa tuwing unang linggo ng buwan. Pero sa iba natin mga kapatiran sa mga Disciples Church, every Sunday meron silang communion. At sa Presbyterian tradition, sa Evangelicong tradition, ito ay ginagawa isang beses sa isang buwan, especially sa first Sunday of the month. At ikalawa pong sakramento ay ano? Sakramento ng bautismo. Kumpara po sa Romano Katoliko, meron silang 7 sakramento. Kasama po dyan ang sakramento ng kasal. Pero tayo po ay 2 lang. Ang sakramento ng bautismo at sakramento ng banal na komunyon. Noong ako po ay intern pastor, meron po mag-asawa, sa edad din na Michael, na kumakapak po sa casa pastoral at nagtatanong sa akin, Pastor, pwede mo ba kaming mag-request ng baptismal certificate? Sabi ko, pwede naman po. Kaya kailangan po natin hanapin ang inyong record. Hindi, Pastor, kailangan na namin yan kasi magpapaenroll na po kami sa anak po namin na papasok po sa, I think, kindergarten. Sabi ko, kapatid, pasensya na mo kayo. Kailangan mo lang tanungin yung ating sekretary, hanapin yung records, etc. etc. Na tinabaga, yung bautismo parang isang dokumentary lang, o isang dokumento, na kinakailangan sa rekisito sa paaralan o kaya sa paghahanap buhay. Pero meron po itong mas malalim na kahulugan. Ang bautismo ay mayroong mas malalim na kahulugan, hindi pa po sa tinatawag natin dokumento. Unang-una, ang ating Panginoong Hesus ay nakaranas ng bautismo. Sabi po sa ating talata, narito si Juan. Kaya po sa tinagurian Juan, ano po? John the Baptist. Ano? Sabi nila, kailangan daw muna maging Baptist ka. Usapan naman po yan. Pag sinabing Baptist, ito po ay denominasyon. Pero ito sinasabi natin John the Baptist, ano? O John the Baptizer, ay isang propeta na ipinadala ng Diyos upang paalalahanan ng mga tao na dapat magbalik loob sa Diyos at dapat magpabautismo ang bawat isa. Hindi sa kanyang pangalan, kundi sa pangalan ng mas nakahigit sa kanya. So, para kay Juan Bautista, ang bautismo ay isang pagpapaalala ng pagpapanibago. It is a reminder of our renewal with our God. Yung ating relasyon sa ating Panginoon ay ipinapaalala niya. Sabi po dito sa ating talata, binabautismo ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit darating na kasunod ko ay ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at apoy. So, paano kaya yun? Hindi ba meron tayong manner ng pagbabautismo? Sino po dito yung naalala pa yung kanilang baptism? Ako po ay dininyagan, 12 years old.
memorya. Bininyagan po ako dyan sa Union Church of Manila sa Recto. Ano po? At kilala ko pa yung aking mga ninong at ninang. Buti na lang talaga 12 years old na ako bininyagan. Kasi napupuntahan ko pa yung aking mga ninong at ninang tuwing Pasko. Kasi pag baby ka, hindi mo maalala no? So kilala ko pa po ang aking ninong. Si Alex Kinsay po, na isang Christian broadcaster, ay ninong ko yan. Si Nina Norma Arsiaga. Yan pong isang diakonesa dyan sa Sampaloc. Ang isa ko pa hong ninang ay si Pastor Raquel Hernandez. No? Kilala ko pa mo sila. Ayun, sabi sa akin ng aming ama, mainam na ikaw ay nasa oportunidad kapag ikaw ay binautismuhan. Sapagkat maintindihan mo na ang kahulugan nito. Pero doon po sa mga bininyagan na babies, meron po tayo tinatawag na confirmation class. No? Yan po ang purpose niyan. Para ipaalala sa atin kung ano ang kahulugan ng bautismo. Kung sakali na tayo man ay bininyagan, nung tayo ay mga sanggol pala. So, pagpapanibago. Ikalawa po, kapag tayo ay binautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo ay nabibilang sa katawan ni Kristo. Kapag binautismohan po tayo po ay kabilang na sa kanyang iglesia, sa komunidad ng mananampalataya. So, ano pong ibig sabihin ng mga kapatid kapag binautismohan tayo? Nangangahulugan na meron tayong partisipasyon, meron tayong bahagi sa ipinagkatiwalang ministeryo at gawain ng Diyos sa atin. So meron palang role ang mga Kristiyano na gawin at din ang itinagawin ng Panginoon para sa atin. Ano man ang forma at uri ng pagkakatawag na ating kinabibilangan. So, kayo man ay nasa ministeryo ng musika, ministeryo ng pagdadalaw, ministeryo ng pagkakaloob, ministeryo ng pananalangin, ministeryo ng pakikinig, at iba pang gawain ng ministeryo ng iglesia, kabilang po tayo yan. At ito ang ikalawang kahulugan ng bautismo. Sumunod po mga kapatid, ating pong kinikilala na ang bautismo ay isang pagbibihis muli kay Kristo. Pag sinabi natin pagbibihis muli kay Kristo, tayo po ay merong dating buhay na kinaharap at tayo kumakaharap naman sa panibagong yugto ng buhay. Di ba pag nagbihis tayo, dati yun eh. Pwede naman paulit-ulit. No? Pero at least nilaban mo man lang. No? Pero ito po ay hindi lamang isang literal na ekspresyon, kundi pag sinabi kung tayo ay pagbibihis o nagbihis muli sa pangalan ni Jesus, meron tayong mga paraang binabago. No? Yung nakalipas, the old has done. Nawala. O the old is gone, the new has come. Meron tayong dati o luma na paraan ng pamumuhay, kaisipan, pag-uugali at iba pa. Subalit kapag tayo ay nagbihis kasama ni Kristo, ito ay paraan ng paggawa. Sumunod po, nakahulugan ng bautismo. Ito po ay isang pagpapanibago ng Spiritu. The renewal of Spirit. Pag tayo po ay nagpanibago ng Spiritu, mga kapatid, unang-una kinikilala natin na Spiritu mula sa Diyos ang siyang paunahin sa ating buhay. Kasi po may iba't ibang forma ng Spiritu.
merong spiritong hindi galing sa Diyos. Lalo po ngayon, ang hirap bumangon. Malamig. Sabihin sa'yo, matulog ka pa. Maaga pa. Pagtingin mo, 9:30 na pala. Yung spirito ng pag-uudyok. May mga tao kasi gusto nag-aaway yung mga kapitbahay niya. Susulsulan ba yan? No? Ibang uri yung spirito na hindi galing sa Diyos. Naalala ko po yung kapitbahay uli namin. No? Mahalata mo kapag okay sila eh. Kasi kapag nag-uusap sila, tahimik kasi ito sa lugar namin. No? Kaya konting ano mo lang doon, rinig na rinig talaga eh. No? So pag mayroon silang veranda dyan, nagkakape sila, kapag, hindi naman sa para marites ako. Pero kasi diba, pag naglilinis ako sa araw, siyempre maririnig, mapatingin mo sila, maririnig mo makapansin mo. Pag okay yung kanilang pag-uusap, sasabihin yung isa, Gil, kumusta ka na? Tinatawag niya sa endearment. Pag medyo nagtatanong sila, tinatawag na niya sa kanyang pangalan, sa palayaw pala. No? Pag nag-aaway na sila, sa tunay ng pangalan na. Wala dito si Kuya Tom. Parang example lang, ganito. Tom, yan. Sabi ni Ate Venus, no? Hello, Ate Venus, kung nakikinig kayo. Pag medyo hindi na okay, Tomas. Pag talagang galit na, Tomasino! Ganun ba? Ano? Mapapansin ninyo yung spirit within. Ano? Kasi may nag-uudyok. At kapag tayo po ay nagpasailalim sa udyok ng kaaway, talo tayo. At kailangan po natin i-overcome yan. At yun ang esensya na tinatawag nating bautismo sa pamamagitan ng pagpapanibago ng spirito. Alam niyo po yung renewal ng ating buhay, hindi mangyayari yan kung wala ang pangunguna ng banal na spirito. Kung tayo lang po, hindi natin kaya. Pero kapag pinapasok po natin ang banal na spirito sa ating mga buhay, may ikpawan natin ang lahat. Mga kapatid, sa umarang ito, tayo po muli ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat Kanyang itinaunawa sa atin na bagamat siya ay anak ng Diyos, siya ay nagkatawang tao at nagpakababa at sumailalim sa proseso ng bautismo. Kung tutuusin, hindi naman nakilala ng ating Panginoon yan. Tama po ba? Pero bakit may hinayaan na bautismo siya ni Juan Bautista? Sapagkat batid ng ating Panginoon sa Kristo ang kahulugan at kahalagahan ng pagpapasakot niya sa kalooban ng Diyos Ama. Mga kapatid, sa umagang ito, ipagpasalamat po natin at muling pagtibayin ang kahulugan ng bautismo na ating tinanggap mula sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ating pong sabihin ang Credo Apostol. Tayo po lahat ay tumayo at sabay-sabay po natin yung sabihin. Sumasampalataya kami sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesus na ang niya. Panginoon natin, sa iwanan ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa atin ng Poncio Pilato, ipinako sa krus, patay ng libing, sa ikatlong araw na buhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula ang libing, upang umupo sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayan ako sa Espiritu Santo, ang banal na Iglesia sa langit, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at
Tawag sa pagkakaloob, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagiging bukas palad mula sa kagandahan ng iba't ibang bagay na nilikha niya at ibinigay sa tao upang pamahalaan. Namalas din ang kabutihan ng loob ng Diyos sa pamamagitan ng nag-uumapaw na pagmamahal ni Kristo Jesus sa bawat isa. At sa walang katapusang biyaya na pakikipisa ng Espiritu Santo, pinagpala tayong sagana ng Diyos upang maging pagpapala sa iba. Halina ating ipagkaloob ngayon ang ating mga buhay at kaloob upang maibahagi natin ito ng iglesia sa iba. Gawin natin ngayon ang maganap na paghahandog. Lumalapit kami may pagpapasalamat sa iyo ang aming Diyos. Kaming mga anak mo pinagpala sa lahat ng panahon. Sa iyong biyaya at kabutihan, tinatamasa namin ang iyong mga kaloob. At sa lahat ng aming tinatangkilik, lobin mong maging kapahayagan ang mga ito ng iyong kalinga at malasakit. Masaya namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng bilang ng aming pagkilala at pagpapasakop sa iyo. Naway malugod kami sa aming mga handog at kaloob ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh
Tayo po'y mananalig. O aming Diyos, na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa panibagong buhay na kasi pinagkaloob sa bawat isa. Upang kayo ay aming sambahin ng kapulihan. Upang pasalamatan sa inyong kabutihan at katapatan sa bawat isa sa amin. Sa kabila, O Diyos, na kami ay nagkukulang sa inyo, sa kabila ng aming kahinaan bilang mga tao, nananatili ang inyong pagmamahal. Naririyan ang inyong pagpapatawad. At higit sa lahat, Panginoon, ang pagbibigay ng pagkakataon kung kayo ay aming Panginoon. Panginoon, sa umaga ito, pati niyo ang naranasan ng bawat isa sa amin sa nakalipas ng mga panahon. Marami po ang mga hamon at pagsubok. Ganun din ang mga pasasalamat at kung paano kayo ay kumilos at kung paano kayo ay nagpahayag. Sa lahat ng nararamdaman ng ito, Panginoon, kami po ay muli nagpapasakop sa inyo. O kaya sa mga oras na ito, ang inyong kalooban ang siyang manatili. Ang inyong nais ang siyang mamunan sa aming mga buhay. Panginoon, buong kapakababaan po namin, ibinagkakatiwala muli ang aming mga buhay sa inyo. Kayo, Diyos, ang magbigay ng daan sa aming paglalakbay. Kayo nawa ang aming maging sandigan. Kayo nawa ang aming maging kalunan. Sa mga panahon, Panginoon, na kami ay nangihina, nagdududa, nag-aaral hanggang kayo nawa ang magbibigay sa amin ng kalakasan, ng katiyakan at higit sa lahat ng pag-asa. Panginoon, sa umagang ito, amin po pinagpapasalamat ang aming mga kapatid na nagdiwang at diliwang ng kanilang kaarawan sa iyong dito. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid na Becca, sa kanyang patuloy na pag-aalay ng kanyang sarili sa iyo. Patuloy mo siyang pangunahan, samahan ng gabayan sa ng kanyang pamilya. Bigyan pa rin ng karunungan mula sa inyo at higit sa lahat ng inspirasyon na mula sa iyo. Pwede na rin rin yung mga namin mga kapatid na magdiriwang na kanilang araw sa susunod ng mga araw at panahon. Ganun din, Panginoon, na aming dinadalangin ang aming mga kapatiran na kumaharap sa iba't ibang forma ng karamdaman. Ibuhin sila, Panginoon, ng inyong mapagpalang kamay at tanggapin ang kalakasang nagmumula lamang sa iyo. Panatilihin ang pagtitiwala na kayo, Diyos, na pagbumula ng kagalingan at wala ng iba. Tunay nga, Panginoon, ng pananampalataya ang siyang aming magiging lakas at sandigan at ang aming sandata para sa Panginoon na dumaan at sa panahon aming kakaharapin pa. Tunay na kayo, Panginoon, ang lahat sa amin. Panginoon, aming pinadalangin ang buong kapatiran ng Iglesia sa bawat pamilya na bumubuo sa Iglesia nito. Ganun din sa pamilya ng aming kapatid na ito na Venus. Isa ngayon po ay merong kapamilyang pagtitipon sa nalalapit na pag-isang dibdib ng kanilang anak. Pangunahin po sila, Panginoon, at samahan, pagpalain at patuloy na gabayan ang inyong mga Espiritu. Sa aming pagtitibay, O Diyos, ng bautismo namin tinanggap sa pamamagitan ng pagpapanibago ng aming mga buhay. Tulungan niyo po kami. At nawa ang kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu ang mamulat mo sa tunay nga, O Diyos, na sa aming pang-araw-araw na buhay, naroon ang pagkakataon na kami mabubulit sa iba't ibang forma ng tukso, iba't ibang forma ng kahinaan, iba't ibang paraan kung saan ay mapapalayo kami sa inyong piling at sa inyong paligid, Panginoon. Subalit iahon niyo kami patungo sa inyo, Diyos. At ang bautismo ng aming tinanggap ang siyang maging paraan upang tuloy-tuloy namin tanggapin ang mga biyaya, ang kahabagan at pagpapatawad na nagmumula namin. Pangunahin mo, Panginoon, ang bawat isang namin ito. Bali sa aming mga kapatiran na hindi namin kasama. Ang aming mga dalangin ay inyong nababanit. Nalalaman ninyo, Panginoon, ang tunay na damdamin at isipan ng bawat isa sa amin
ito ng buong kapagbabaan at ng iyong kapasalanan. Ito po ang aming pagsasama na namin sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Humayo kayo ngayon sa sanlibutan bilang mga minamahal na mga anak ng Diyos. Humayo kayo at ibahagi ang biyaya ng habag na dumadaloy ng pusa sa kaibuturan ng Diyos kay Kristo Jesus nating Panginoon. Sa pamumuhay natin, na tayo binautismuhan sa isang Diyos, pinuspos ng Espiritu Santo at bahagi ng kanyang sambahayan. Ituloy na kapatid kay Kristo ang lahat ng tao dahil sa kanilang liwanag ng pag-asa at makita tayo ng pagkakasundo at pagbabalik ng tao sa Diyos. Mayo tayo sa kapayapaan ng kanyang ibigin at paglingkuran ng Ama, ang anak ng Espiritu Santo. Amen.